Kamusta mga ka-auto? So welcome back nga pala sa channel. So guys, may pag-uusapan tayo ngayon ang bagong compact electric SUV galing Vietnam. Kung gusto mo ng otong modern, stylish at high-tech at maraming features pero hindi masakit sa bulsa, tara guys, kilalanin natin itong bagong VinFast VF6. Unang tingin pa lang, very sporty and modern na itong si VinFast VF6. Mula headlight hanggang taillight, sobrang ganda niya. Tingnan nyo guys itong headlight niya, para siyang wing type na LED. Very eye-catching siya sa kalsada. Kaya gustong-gusto ko itong part na to. Tapos tara guys, tingnan nyo to. Sa gulong naman guys, meron siyang 19-inch alloys na naka 235/45/19s na Bridgestone tires na sobrang kapit na kapit sa kalsada. Ang ganda ng ride niya. Wala akong masabi sa suspension niya. Kanina may nalubak tayong nadaanan kanina dito. Walang kaproblema, hindi ko naramdaman. Side mirror natin, meron siyang camera for the 360 degree. So ito siya. So kaliwat kanan meron siya. And then for the side profile naman ng auto ng VinFast VF6, very sleek, very modern. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa VinFast VF6 is very practical siya. Ang laki ng space ng kanyang trunk. Tapos pag finold mo pa yung mga seats niya, sobrang dami mo nang mailalagay from maleta, camera gears, hanggang balikbayan box. Ito guys, tara. Panigurado kung marami kang ikakarga dito sa VinFast VF6, sure na sure ako magkakasya lahat dito. Kung sa performance lang, hindi magpapahuli itong VinFast VF6 Plus. Meron nga palang 2 variants si VinFast VF6, isang Eco at saka si Plus. Itong nasa atin ngayon is yung Plus version na 201 horsepower with 310 Nm. And then yung Eco variant naman is 177 horsepower with 250 Nm of torque. Pagpasok mo sa loob ng VinFast VF6, unang-una mo mapapansin, malinis, modern, at tahimik. So guys, umaandar na kanyang electric motor. Wala kang maririnig. Ang una mo lang maririnig is yung blower ng aircon natin. So guys, pag nakita mo ang infotainment and itong dashboard ni VinFast VF6, maliit ang steering wheel, tapos itong sa 12.9-inch infotainment touchscreen natin, dito na halos lahat makokontrol ang lahat ng settings ni VinFast VF6 from drive modes, from eco, normal to sport. So lahat, Apple CarPlay, lighting, nandito na rin, voice command, cruise control, ADAS, speed control, reset, gap, meron din siya. Lahat nandito na. Tapos ang kanyang horn, maganda, pakinggan niya to. Malakas yung horn niya. So, hindi mo na kailangan magpalit. Tapos ang ganda pa ng steering wheel niya, flat bottom pa siya. Tapos maliit lang siya, very compact. Then guys, meron din nga pala siyang heads-up display na sobrang linaw. So, dun mo makikita yung kanyang driving gear selector, battery percentage. Ang gustong-gusto ko pa dito sa VinFast VF6 kasi ang laki ng upuan dito sa rear. Ito na yung driving position ko sa harap. Pero ito yung space natin dito. Halos isang dangkal pa yung laki. Sobrang spacious nito. Gustong-gusto ko yung rear seats ito. Meron nga rin pala siyang rear vent. Tapos meron siyang dalawang USB charging na type A. Malakas ang aircon. Malamig. Gear selector ni VinFast VF6. Nandito lang siya sa baba ng infotainment screen natin. So toggle switch siya. Malaki yung buttons niya. So definitely hindi ka magkakamali ng pagpindot nito. So park, reverse, neutral, and drive. Complete siya, easy access siya, and very visible kaagad. Dito sa infotainment screen natin, dito mo makokontrol yung mga bagay-bagay. So yung trunk, auto open dito sa likod. So pipindutin mo lang to. Wipers, ito yung kanyang settings, nandito lang din. And then meron naman dito is yung kanyang settings sa sound, sa device na pag-connect, Bluetooth, Wi-Fi, voice assistant, sound, theme, security, vehicle. So theme, pwede ka mamili kung anong gusto mo, kung dark or ano. Ito na yung kanyang access sa headlight. So yung auto, low beam, fog lamps, pati yung pag gusto mo lang naka-on lang yung DRL niya or off, nandito rin lahat. And then drive mode selector, nandito na yung eco, normal, and sport. So dito na siya sa screen. Ayun guys, so gamit natin tong VinFast VF6 for ilang days na. So, ang una mong mapapansin dito guys is yung kanyang driving dynamics. So, kanyang steering feel, very agile. Tapos yung kanyang suspension, yun ang unang-una kong pupurihin dito. Kasi nakailang lubak na yung dinaanan natin from Quezon Avenue, papunta dito sa may UP. Lahat na ng lubak, hinanap ko na, tiniray nating daanan. Walang kaproblema. So, maganda yung suspension niya. Malambot ang kanyang suspension and very comfortable siya. So, ang una ko napansin dito sa VinFast VF6 natin. Tapos, ang kanyang driving mode. So, and eco, normal, and sport tayo. So, sport naman guys, matulin siya. Sabihin ko na, matulin siya.
For a single motor, 201 horsepower and 310 Newton meters of torque. Malakas siya. Tapos front wheel drive siya. Very responsive siya pag nilipat mo siya sa sport. Ngayon, pag dinadrive mo naman siya at nilipat mo siya sa normal or eco, may delay talaga. Kumbaga, meron siyang hesitation kung paano siya umandar. Hindi siya ganun ka-responsive. Which is, I think, tama naman. Kasi kung medyo magtitipid ka or gusto mong matipid ng driving mo, mas pipiliin mo na yung naka-normal or eco. Pero since napansin ko nga, nasanay tayo with the VF3 na ang range niya is 200. Ito naman is almost double niya. So, iniwan ko na lang siya sa sport. And masaya. Masaya yung sport niya kasi matipid pa rin siya. Hindi ganun kalakas ang consumption niya. And masaya siyang i-drive. Sa sports mode, iwan mo lang siya. Gagawa tayo ng video ng kanyang sound while driving. Kung anong tunog ng motor niya pagka inarangkada mo siya. Aircon niya guys, malamig. Yung suspension niya, maganda. Yung kanyang steering feel, very precise, very direct. So, ang nakikita kong similarities nito sa kanyang driving feel is with the VF7. So, we were able to drive the VF7 last month. So, almost same siya. Maliit lang din yung steering wheel niya. Very compact. Pero, very agile siya. Ang maganda pa dito is yung kanyang motor sound. Nakakatuwa. Meron siyang electric whine na naririnig, na gustong-gusto ko siyang naririnig. And then with the aircon feel niya guys, malamig. Knowing VinFast, okay na okay yung aircon niya. So guys, sa interior nga pala ni VinFast VF6 Plus, so medyo hollow yung kanyang materials na ginamit. So meron siyang leather, tapos meron siyang mga hard plastics around. So pinag-combine nila. So maganda naman siya, madali siyang linisin. Pero sa iba, baka mas gustuhin lang nila yung mas premium feel. Pero sa akin naman, okay na to for a budget EV na malakas ang power niya, magandang consumption, matipid, and very agile. Very good contender tong VinFast VF6 Plus natin. Isa ko pang napansin dito sa VinFast VF6 natin is yung kanyang road noise or yung kanyang NVH. So hindi siya ganun kaingay dito sa loob. Noise sa labas, wala masyado. Tahimik yung cabin niya. Parang very insulated siya. Kaya maganda yung kanyang maganda yung kanyang NVH dito sa loob. So may mga lubak dito, may mga humps. Hindi mo maramdaman. Hindi siya matalbog, hindi rin naman mas yung feedback niya. So saktong-sakto yung kanyang pagtalbog. So yung suspension ni VinFast VF6, okay na okay. In terms of driving nitong VinFast VF6 natin, ang maganda sa kanya guys is pwede mo siyang iiwan sa eco na matipid siya. Pero nandun pa rin, may power pa rin naman siya. And then, pwede mo naman siyang iiwan sa normal mode kung saan meron siyang power ng konti na wala naman masyadong delay. Pero pagka gusto mo talagang spirited driving, lipat mo lang sa sport mode. So guys, lahat ng access ng kanyang drive modes is nandito sa mismong infotainment screen natin. So, nandito lang siya, hahanapin mo lang siya. So, very accessible naman siya. Pag dinadrive mo tong VinFast VF6, mararamdaman mo pag naka-sports mode ka talaga, isang apak mo lang, mabante na siya kagad. So, very responsive siya. Kaya ingat lang kung naka-sports mode ka dito. Considering na electric vehicle pa siya, so medyo responsive talaga siya. Kahit na driving ka na at 40 kilometers, so binitawan mo yung accelerator, pag inapakan mo ulit siya, sipa kagad siya. So, very instant talaga yung torque niya. Walang delay. Kaya medyo magugulat ka pag binigla mo siya. So, sulit nga ba guys itong VinFast VF6 Plus? So guys, for an compact SUV na marami kang maikakarga, magandang exterior, very modern, maraming high-tech features, matulin, and sobrang haba ng range niya. Para sa akin, sobrang sulit niya. So guys, kung nagustuhan niyo yung video to, hit like, share, subscribe, and see you guys on my next review.